katagal ang paghihintay? Isa sa pinakamahirap gawin bilang isang mananampalataya ay ang maghintay. Madali tayong manalangin, pero nahihirapan tayong maghintay ng sagot. Madali nating sabihin, Lord, nagtitiwala ako sa iyo. Pero kapag matagal na yung sagot, nagsisimula na tayong magtanong. Tanong na, Lord, bakit ang tagal? Lord, kailan? Lord, bakit hindi ngayon? Lord, bakit parang nauuna mo pa yung iba at nakakalimutan mo yung sa akin? Minsan gusto natin ibigay sa Diyos ang ating mga problema. Pero gusto rin naman natin sabihin sa Kanya kung kailan niya tayo dapat lutasin. Makikita natin sa buhay ni Jacob na ang paghihintay ay hindi lamang tungkol sa oras. Ang paghihintay ay paghubog ng Diyos sa taong naghihintay. Si Jacob ay isa ding taong naiinip. Ngunit sa kanyang buhay, tinuruan siya ng Diyos na may mga bagay na hindi maaaring madaliin. At sa proseso ng paghihintay, binago ng Diyos si Jacob. Sa buhay ni Jacob, matututunan natin na ang paghihintay ay nagtuturo sa atin na magtiis. Sabi nga sa Genesis 29:18-20, nabighani si Jacob kay Rachel. Kaya't ang sabi niya kay Laban, paglilingkuran ko kayo ng 7 taon para kay Rachel. Sinabi ni Laban, mas gusto kong ikaw ang mapangasawa niya kaysa iba. Sige, tumito ka. 7 taong naglingkod si Jacob upang mapasa kanya si Rachel. Ngunit iyon ay parang katumbas lamang ng ilang araw dahil sa laki ng kanyang pagmamahal rito. 7 taon, hindi 7 araw. Hindi 7 linggo, kundi 7 taon. Napakahaba ng 7 taon. Ngunit nakayanan ni Jacob dahil mayroon siyang pag-ibig. May mga bagay na ipinapahintulot ang Diyos na magtagal. Dahil meron siyang itinuturo sa atin. Minsan gusto natin ng blessing. Pero ayaw naman natin dumaan sa proseso. Gusto natin ng maayos na ministry, pero ayaw natin ng preparation. Gusto natin ng magandang buhay, pero ayaw naman natin ng character development. Pero ang Diyos ay hindi lamang interesado sa mga bagay na ibinibigay sa atin. Interesado siya sa kung paano natin iyon tatanggapin. Maaaring sabihin natin, Lord, bakit ang tagal? At maaaring ang sagot ng Diyos ay may ginagawa ako sa iyo sa panahong ikaw ay naghihintay. Sabi dito, ang paghihintay ay hindi ibig sabihin na walang ginagawa ang Diyos. May malaking pagkakaiba sa pagitan ng walang nangyayari at hindi mo pa nakikita. Madalas kapag naghihintay tayo, iniisip natin na tahimik ang Diyos dahil wala siyang ginagawa. Pero hindi ganon ang Diyos. Habang naghihintay si Jacob, siya ay nagtatrabaho. Habang naghihintay siya, siya ay natututo. Habang naghihintay siya, siya ay hinuhubog. At higit sa lahat, ang buhay ni Jacob ay unti-unting binabago ng Diyos. Minsan ang panahon ng paghihintay ay panahon ng preparation. Parang binhi. Kapag ating itinanim ang binhi, hindi agad natin nakikita ang bunga. Sa ibabaw ng lupa, parang walang nangyayari. Pero sa ilalim ng lupa, may proseso. May ugat na nabubuo at may buhay na nagsisimula. Ganon din minsan ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Hindi natin nakikita, pero hindi ibig sabihin ay walang ginagawa ang Diyos. Kaya kapag naghihintay ka ngayon, huwag mong isiping nakalimutan na ako ng Diyos. Sa halip, isipin mo, maaaring hindi ko pa nakikita, pero nagtitiwala ako na may ginagawa ang Diyos. Isa pang ating dapat maunawaan ay ang paghihintay ay naglalantad ng ating puso. Si Jacob ay kilala bilang taong marunong tumiskarte. Mula pa sa simula, nakukuha na niya ang mga ninanais niya. Nakuha niya ang birthright, nakuha niya ang blessing ni Isaac sa pamamagitan ng pagdinilang. Sa madaling salita, sanay si Jacob na gumawa ng paraan para makuha ang gusto niya. Pero dumating siya sa isang punto na hindi niya maaaring madaliin ang isang proseso. Kailangan niya maghintay. At dito natin makikita ang isang mahalagang aral na kapag hindi natin makuha agad ang gusto natin, lumalabas ang
lumalabas kung tunay ba tayo nagtitiwala sa Diyos. Kapag mabilis ang sagot, madaling magsabing, "Thank you, Lord." Pero kapag matagal na yung sagot, kapag paulit-ulit na yung panalangin, kapag walang pagbabago, doon sinusubok ang ating pananampalataya. Tunay na ang paghihintay ay may kasamang pagsubok. Hindi naging madali ang paghihintay ni Jacob. Matapos ang 7 taon, dumating ang araw na inaasahan niya. Ngunit niloko siya ni Laban. Sa halip na si Rachel, si Leah ang ibinigay sa kanya. Isipin natin iyon. 7 taon siyang naghintay. Pagkatapos, hindi iyon ang kanyang natanggap. At kailangan pa niyang maglingkod ng 7 panibagong taon para kay Rachel. Minsan, pagkatapos natin maghintay, may panibagong pagsubok pang darating. At ito ang pinakamahirap tanggapin. Iniisip natin, "Lord, matagal naman akong naghintay, bakit may problema pa?" Pero hindi ibig sabihin na dahil may problema ay wala na ang Diyos. Ang katotohanan ay ang pagkakaroon ng problema ay hindi nangangahulugan na kawalan ng presensya ng Diyos. May mga pagkakataon na hindi natin maintindihan ang ginagawa ng Diyos. Pero hindi natin kailangang maintindihan ang lahat upang magtiwala sa Kanya. Dahil sa paghihintay, binabago ng Diyos ang tao. Ito ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng buhay ni Jacob. Sa simula, si Jacob ay isang taong umaasa sa sariling paraan. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nakikilala niya ang Diyos ng mas malalim. Hanggang sa dumating ang Genesis 32, nakipagbuno si Jacob sa Diyos at doon siya tinawag na Israel. Ang taong dating kilala sa kanyang sariling diskarte ay hinubog ng Diyos upang maging isang taong may bagong pagkakakilanlan. Ang paghihintay ay hindi lamang naghahanda sa atin para sa blessing. Inihahanda tayo nito para maging taong kayang humawak ng blessing. Ito ang dahilan kung bakit minsan ay hindi agad ibinibigay ng Diyos ang hinihingi natin. Hindi dahil ayaw niya tayong pagpalain, kundi dahil maaaring may kailangan mo ng baguhin sa atin. Ang tamang paghihintay ay may kasamang pananampalataya. Hindi ibig sabihin ng paghihintay ay maghihintay ako, kaya wala na akong gagawin. Si Jacob ay naghintay habang nagtatrabaho. Nagpatuloy siya, nagtiyaga siya, at hindi siya tumigil dahil lamang mahaba ang proseso. Ganon din tayo. Kung naghihintay ka ng sagot, patuloy kang manalangin. Kung naghihintay ka ng pagkakataon, patuloy kang maghanda. Kung naghihintay ka ng pangako ng Diyos, patuloy kang sumunod. Huwag mong sayangin ang panahon na ikaw ay naghihintay. Ang paghihintay ay may tamang panahon. May sariling oras ang Diyos. At sabi nga sa mga Ngaral 3:11, iniaangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ang tao ay binigyan niya ng pagnanasang alamin ng bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang wakas. Hindi lahat ng gusto natin ay ibinibigay ng Diyos kapag gusto natin. Pero maaari tayong magtiwala na ibibigay niya ito sa tamang panahon, kung iyon ay kanyang kalooban. Ang problema sa atin, minsan ay gusto natin lagi ay ngayon. Pero ang pagsagot ng Diyos ay hindi pa. At ang hindi pa ay hindi nangangahulugang hindi na. Minsan ang hindi pa ay paghahanda. Minsan ito ay protection. Minsan ito ay correction. Minsan ito ay pagpapalago ng ating faith. At minsan, may mas magandang plano ang Diyos sa hinihingi natin. Huwag mong piliting unahan ang Diyos. Kaya sa halip na sabihin, "Lord, kailangan mangyari ito ngayon." Matuto tayong magsabi na, "Lord, kung ito ay para sa akin, turuan mo ako maghintay." Ngunit ano nga ba ang dapat nating gawin habang naghihintay? Una, manalangin. Huwag tumigil dahil lamang matagal ang sagot. Ang matagal na paghihintay ay hindi dahilan para tumigil sa panalangin. Pangalawa, manampalataya. Hindi natin kontrolado ang timing ng Diyos, pero maaari natin kontrolin ang ating pagtugon.
Hindi mo man alam kung kailan, pero alam mo kung kanino ka dapat magtiwala. Habang naghihintay, patuloy na maglingkod. Patuloy na sumunod, patuloy na gawin ang tama. Huwag mong hintayin ang blessing bago ka maging faithful. Maging faithful ka habang naghihintay. Ikatlo, magpabago. Tanungin ang sarili, anong gustong baguhin ng Diyos sa akin habang naghihintay ako? Baka ang hinihintay mo ay sagot sa panalangin. Pero baka ang hinihintay ng Diyos ay ang pagbabago ng iyong character. Baka hinihintay mong baguhin ng Diyos ang sitwasyon. Pero maaaring gusto muna niyang baguhin ang iyong puso. Bilang pagtatapos, ang buhay ni Jacob ay nagpapaalala sa atin na ang paghihintay ay bahagi ng plano ng Diyos. Naglingkod siya ng 7 taon, naglingkod pa siya ng panibagong 7 taon, maraming nangyari sa kanyang buhay, maraming beses siyang nasubok, ngunit sa lahat ng iyon, hinubog siya ng Diyos. Kaya kung ikaw ay nasa season ng paghihintay ngayon, huwag kang mawala ng pag-asa. Maaaring matagal, maaaring mahirap, maaaring hindi mo naiintindihan. Ngunit tandaan mo, ang paghihintay ay hindi na sayang na panahon kapag kasama mo ang Diyos. Habang naghihintay ka, may ginagawa ang Diyos. Habang naghihintay ka, hinuhubog ka niya. Habang naghihintay ka, pinapalalim niya ang iyong pananampalataya. At kapag dumating ang tamang panahon, mauunawaan mo na ang Diyos ay hindi nahuli. Tama ang kanyang oras, huwag mong unahan ang Diyos. Huwag mong pilitin ang timing, huwag kang sumuko sa paghihintay, magtiwala ka. Dahil ang Diyos na nangako ay Diyos ding tapat. At minsan, ang pinakamalaking blessing na natatanggap natin habang naghihintay ay hindi lamang ang bagay na hinihingi natin, kundi ang pagbabagong ginawa niya sa ating buhay. Muli, ako po si Janice Quiada sa programang 24/7 Wow Words of Wisdom ng CJ Ambalete na nagsasabing ang oras ay gamitin para ang Diyos ay luwalhati. God bless us all.